Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa at tayo po yung sisimula sa ating pong napakagandang morning devotion, worship time para sa ating pong Panginoon. At samahan niyo po ako sa pag-worship natin kay Lord. Ang title po nito is Paggising sa Umaga. Sa umaga pa lamang po, awitan po natin ang ating pong Panginoon. Let's worship God. Sa umaga, naaalala ka, nakasabik ang puso ko na magkapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na magkapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga po ito. Patuloy ka naming sinasamba, pinasasalamatan, at patuloy kang manguna sa gawain pong ito sa aming pong morning devotion. Blessed be the name of the Lord. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito as we gather here, Lord, dito po sa aming pong morning devotion. Salamat po sa mga kasama ko po na nakikinig po ngayon. Dalangin lamang po namin, patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa
Ikaw po yung mahayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At kung ano man po yung aming pag-uusapan, ikaw po ang maitaas. Salamat po muli. Lord, patuloy mong linisin ang aming mga puso as we study your word. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Okay, tayo po ay mag-aaral na po ng mensahe ng Lord. Are we ready? Kung handa na ho tayo, buksan po natin yung Bible sa John chapter 3. Okay po ba yung sounds po natin? Maliwanag po. John chapter 3 verses 22 hanggang 30. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala, si Jesus ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual na paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naalala po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anumang malibang ito ay pagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinasabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito, gayon din naman lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ito po ang istorya na kung saan yung ministry ni Jesus ay mas lalo na pong nakikilala po, no, ng mga tao. Alam naman po natin na nagsimula si John the Baptist. Siya po ang nauna sa pagmiministeryo doon po sa mga tao sa kanila pong lugar. At alam naman po natin yung ministry po ni John the Baptist is to share the Word of God, and siya po ay nagbabaptize in water. And dito po, no, nagkaroon po ng mga question, nagkaroon po ng pagtatalo-talo, pero sinagot po ito ni John the Baptist kung ano po yung kanya pong palagay, kanya pong opinion, at ano po yung laman ng kanyang puso. And ano po yung mga aral na mapupulot po natin dito? Ulitin po natin na pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Nakakatuwa po na hindi lamang po si John the Baptist, kundi yung ating pong Panginoong Jesus ay meron na pong ministry at lumalawak na po, dumadami na po yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. And nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil unti-unti po, mas lalo nang dumadami po yung mga pastor,
yung mga leader ng simbahan to preach and teach the Word of God. At matuwa ho tayo, no? Instead na tayo po ay malungkot, na meron po tayong katabing simbahan o meron tayong katabing Kristiyano na nag-share ng gospel at gumagawa para sa karya ng Panginoon. Instead of na mainis tayo, meron tayong katabing church, meron tayong mga kasamang ibang mga nangangaral ng salita ng Diyos, but instead na tayo po ay matuwa na sapagkat meron tayo o dumadami po yung mga anak ng Diyos na nagtuturo at nangangaral ng mabuting balita. No? Tayo po ay nalulungkot kapag meron pong tabi-tabi pong mga KTV bar, meron pong mga tabi-tabi po yung mga nagiinuman sa isa pong lugar, no? Tayo po ay nalulungkot. Bawat lugar, bawat sulok, meron pong mga beer house. Pero minsan po, nalulungkot din po yung iba kapag yung simbahan ay tabi-tabi, no? Dapat nga matuwa ho tayo sapagkat ang katabi po natin simbahan, hindi po beer house. Ang katabi po natin ay isang lugar ng pagsasamba, hindi lugar ng punong-puno ng pagkakasala. No? But sa palengke, hindi tayo nalulungkot pag magkakatabi yung mga nagtitinda ng isda, mga magtitinda ng tinapay, nagtitinda ng soft drinks o ng sari-sari store. Kahit tabi-tabi sila, masaya tayo. No? Ganon din po. Kapag maraming nangangaral, maraming mga pastor o lingkod ng Panginoon ang nagtuturo, tayo po ay matuwa. At isa po sa mandate po dapat pong gawin ng isang pastor ay magbaptize sa tubig. Hindi po malinaw po rito kung si Jesus din ay nagbabaptize, pero sabi po sa John chapter 4 verse 2, ang mga alagad ni Jesus ang nagbabautismo, no? At hindi siya. No? It's either siya po ay nagbabaptize o hindi. It doesn't matter. Ang mahalaga po rito bilang isang lingkod ng Panginoon, kami pong mga pastors is to baptize in water. At alam naman po natin yung trabaho ni Jesus is to baptize in the Holy Spirit. And ito po yung baptism po na ito, it is a symbolism of true confession, of repentance, of stopping sin and staying away from sin and following Jesus. And baptism is the first step of following Jesus Christ. No, kung si Jesus nga ay nagpabaptize sa tubig, tayo rin po bilang makasalanan, bilang sumusunod sa Panginoon, we will baptize in water. At ito po ay paglubog. Ang baptism po ay hindi sprinkling o ang tawag dito. Ito po ay winiwisik, kundi ang baptism po is ito po ay for immersion, paglubog. Kaya sabi nga, no, maraming tubig doon. Ibig sabihin, kailangan sa water baptism, ilulugbog po yung tao. Ito po is a public confession that once he is a sinner, but because of the grace of God, no, ito po ay symbolism ng si Jesus ay namatay na muli at pagkaahon, siya ay nabuhay na maguli. Sa atin naman po, ang dati po nating pagkatao ay nilibing na at muling bumangon yung ating panibagong pagkatao o bagong nilalang. Sabi nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. And dito po, tuloy lang po natin sa verse 25, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual na paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naalala po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ang nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. No? Ito na, nagkakaroon na ng pagtatalo. No, nagkakaroon na po ng iniisip nila na sila po ay magkalaban. Tandaan po natin, no, ang mga lingkod ng Panginoon na naniniwala kay Jesus,
Bagamat iba-iba po ang ating pong denomination, iba't iba po ang pangalan ng church, iba-iba po ang kultura ng simbahan, ang ginagawa po ng simbahan. Pero kung meron tayong isang pananampalataya kay Kristo, na siya lamang ang tanging daan upang sa ating pong kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi po ang simbahan, hindi po ang mabubuting gawa o ano paman, doon po tayo magkakaisa. At hindi po natin kailangang mag-inggitan, kundi tayo po ay magpasalamat nga dahil mas maraming gumaganap doon sa Great Commission ng Panginoon. Sabi ni John, sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap na anumang malibang ito ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinasabi kong hindi ako ang Kristo, isa lamang akong sugo ng mauuna sa Kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng kakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Nakita po natin yung humility, no, ni John the Baptist, no? Siya po ay natutuwa dahil hinihantulad niya yung kanyang sarili sa best man at naghihintay lamang po doon sa bridegroom na si Jesus at doon sa bridesmaids na yung church o yung mga taong mananampalataya kay Kristo. At habang nagkakaroon po ng kasalan, natutuwa po yung best man po na ito. Bakit? Nagkakaroon po ng magandang relasyon o tinatawag na kasalan. At ito po yung sa Revelation ay pinapakita na isang araw po, no, tayo po ay kakasal sa ating pong Panginoong Hesus. Siya po yung lalaking ikakasal at tayo po yung babaeng ikakasal sa lahat ng nanampalataya sa Kanya. And natutuwa po si John the Baptist bilang isang best man. At ako rin po, matutuwa ho tayo kapag nakita po natin yung ating kakilala ay ikakasal. No? Tayo po ang unang magagalak. At nawa, tayo po ay patuloy po na magalak sapagkat patuloy po na ang Panginoon ay nagsasabi sa mga tao ng kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. At sang araw, ma-engage ang bawat isa. Maikasal ang bawat isa sa ating pong Panginoon. Saan na pong paraan? Sa pananampalataya. Ang bawat isa sa Panginoong Jesucristo. At gayahin po natin yung humility ni John the Baptist. No? Kailangan na siya ay ma-decrease at ang Panginoon ay ma-increase sa kanyang buhay. Sa buhay po natin, wag na wag ho tayong magmamayabang at magmamalaki. Ayaw na ayaw ng Panginoon ang mayabang na tao. Sa tingin mo, hindi mo kailangan ng Diyos. Sa palagay mo, kaya mong mabuhay kahit wala ang Panginoon. Akala mo, kaya mo na yung sarili mo, pero sa totoo lang, hindi mo kayang mabuhay kapag wala ang ating pong Panginoon. And today, bago tayo manalangin, tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon. Dahil alam po natin, ito pong topic po na ito ay tunay na magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Bilang isang simbahan, matuwa tayo kung sa anuman ang meron ng bawat isa. Tama na ang siraan, daingan, pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa churches, kundi iisa lamang tayong mga lingkod ng Panginoon na binigyan ng karapatan na makapag-serve sa Hari ng mga hari at sa Diyos ng mga Diyos at sa Panginoon ng Panginoon. At siya po ang ating i-please sa lahat ng ating pong ginagawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw po na ito. Nagpapasalamat po kami sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ay
patuloy po na nangungusap sa puso po namin. Panalangin ko po na sa amin po na pag-usapan, Panginoon, patuloy po magkaisa ang bawat simbahan. Na hindi po, Panginoon, magkaroon po ng division kahit sa loob lang po ng church. May iba't iba pong mga problema na kinaharap po ng bawat simbahan. Pastor, laban sa leaders, yung leaders laban sa members, yung miyembro laban sa pastor. Panginoon, dalangin ko po, bawat isa po sa amin, Panginoon, ay magkaroon po ng puso na mas lalo pang umunawa at umabot sa mga tao. Panginoon, dalangin ko, magampanan po ng bawat kapastoran yung pabababtay sa tubig, Panginoon. Bagamat mayroon pong pandemya, mayroon pong pagkakataon na ipagpatuloy po namin po ito at ang pangangaral ng mabuting balita. Salamat din po, panalangin ko sa lahat po ng mayroon pong sakit at karamdaman po ngayon. I continue pray na ikaw po ang magpagaling kay Rhoda Constantino na mayroon pong stage 3 breast cancer, Panginoon. Lord, pagalingin mo po ang kaibigan po ni Sister Winnie po na ito. Let your healing touch be upon her in the name of Jesus. Ganon din po kay Lani Tumbokon, Panginoon, na meron din pong stage 3 cancer. Patuloy po namin nilalapit sa iyo sa asawa po ni Bert na humihiling po, Panginoon, ng kagalingan. Siya po ay kinikim po ngayon. Patuloy mo po silang samahan sa laban po sa cancer po na ito. You are our great healer, Panginoong Diyos. Maraming salamat as we continue pray, Lord, sa lahat po ng meron pong sakit at karamdaman. Lord, kay Patrick Sido, Panginoon. Lord, na kamag-anak po, Panginoon, ng trabahador sa Pompak. We continue pray na ikaw po yung magpagaling po sa kanya. Dalangin po namin, Panginoon, na lumakas po siya, lumusog po siya sa iyong biyaya. As we continue pray, Lord, kay Jamir Malyari, Panginoon, na meron pong bone cancer sa pamilya po, pamangkin po ni Juliet Manansala, Panginoon, aming pong kaibigan. Panalangin ko, Panginoon, patuloy na ibigay mo po siya ng favor, ng healing mo. Ganon din po kay Pastor Ramil na nagpapagaling po sa kanyang kidney stone. Lord, mag-subside, Panginoon, yung pain at gumaling na po siya 100% sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat din po, Panginoon. We continue pray kay numero 1 Lim, Panginoon, na aming pong counselor ng District 2. Lord, sa COVID-19, siya po ay nakikipagbaka. Panalangin po namin na ang kagalingan ay kanya pong maranasan galing po sa inyo. Salamat pong muli, Panginoon. Dalangin din po namin sa oras na ito, Panginoon, ay maranasan po ni Sister Cathy Dingrat, Panginoon, yung kagalingan doon po sa kanyang sakit at karamdaman na early lupus, Panginoon. Let your healing touch be upon her in the name of Jesus. Ganon din po, Panginoon, kay Sister Melinda de la Cruz na meron pong cancer. Lord, pagalingin mo po siya sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po kay Remedios Pangilinan, Lord, na meron pong breast cancer. Heal her in the name of Jesus. And thank you so much, Lord. Continue pray na ikaw po ang kagalingan po, Panginoon, ng aming pong kapatid na si Sister Vicky Roman na mild stroke po. Na siya po ay lumakas at bumalik po ang kalakasan po na nagagaling po sa inyo. Pero din po kay Brother Bening na ama po ni Sir Peng de Guzman sa kanyang panic attack, Panginoon, sa sleep disorder, Lord. Ikaw po ang magbigay ng magandang tulog at alisin ang panic attack po na ito. Ganon din po, Panginoon, dalangin po namin kay Yoli Duyan, sa asawa po ni Pastor Jerry. Let your healing touch be upon her in the name of Jesus. Ganon din po sa aking nanay, kay Marisa Duyan, sa kanyang baradong ugat sa puso. Salamat po sa pagpapalakas mo po sa kanya. At isang araw po, siya po ay pagagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Pastor Art Duyan, kay Eduardo Francisco, kay Liz de Cruz, kay Sir Tiglaw, kay Christy Araki, na mayroon pong problema, Panginoon, sa kanilang kidney.
Lord, in the name of Jesus, pagalingin mo po sila. Ganoon din po kay Brother Glenn Brigoli at kay Brother Eliasar, Panginoon, Sister Grace Nyola na mayroon pong diabetes. Patuloy na pagalingin mo po sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Lord, ganoon din po kay Jomar Mangada, kay Joel, Dwight Chance, Dwayne Latrell na mayroon pong epilepsy. In the name of Jesus, be healed right now. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Ganoon din po kay Joel Nyola, Panginoon, sa kanya pong atay na maging maayos po ito at di na po siya mag-take ng gamot. Pagalingin po siya sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat din po kay Sister Sharon Julian ng Taiwan, Panginoon, sa OFW po namin na meron pong breast cancer at hanggang ngayon kinikimo po siya. Pagalingin mo po siya sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po kay Sister Helen Ventura, Sister Jabu Isyo, sa kanilang hika, Lord, the diabetes and thyroid, Panginoon, problema sa thyroid, kay Tita Helen, Lord, pagalingin mo po siya sa pangalan ng Jesus. Kay Genesis Baldono, yung kanyang anxiety attack, Panginoon, wasakin mo po ito sa kanyang puso sa pangalan ng Jesus. Ganon din po kay Elenita Roman, yung kanyang breast cancer, winasak mo na po ito. Kay Paulino Sr., kay Sister Virginia, Panginoon, sa kanilang karamdaman, prostate cancer man ito, Alzheimer's disease, winasak mo na ito sa pangalan ng Jesus. Maging kay Sir Louis Reyes sa kanyang karamdaman, pagalingin mo po siya sa iyong biyaya. Isang araw po, siya po ay palalakasin mo sa pangalan ng Jesus. Pagpalain mo po ang kanyang buong pamilya at gamitin po sila, Panginoon, for your glory. Maraming salamat. We continue pray kay Victoria Marpuri, Panginoon, yung kanyang kahilingan na maging maayos po yung kanyang pangangatawan, maging ang kanyang pamilya ay kanya pong maranasan. At kung sino man po sa amin na nanonood po ngayon na mayroon pong sakit at karamdaman, patuloy po na dumaloy ang iyong kapangyarihan ng kagalingan sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kang magpala sa lahat ng kakapusan. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong provider. Sa lahat, Panginoon, ng kaguluhan, aksidente, sakit at karamdaman, ikaw po ang aming proteksyon laban sa mga gagawa ng masama po sa amin, atake ng kaaway, o anumang virus, Panginoon. Spare mo po kami sa lahat ng ito. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko na mas lalong mag-ignite, Panginoon, yung passion ng bawat pastor, ng bawat leaders ng church, ng bawat congregation, Panginoon, ng bawat disciple mo, mag-pursue na hanapin ka, maglingkod sa iyo, gawin, Panginoon, yung kalooban mo sa aming pong mga buhay. Let your anointing, let your wisdom and strength and joy be upon us in the name of Jesus. And thank you so much for today. I also continue pray sa lahat po ng walang trabaho, magkaroon po ng trabaho. Sa lahat ng gustong magnegosyo, bigyan mo po sila ng negosyo. Sa lahat, Panginoon, ang na-stop sa pag-aaral dahil po sa online na pag-aaral. Lord, next year, Panginoon, magkaroon po sila ng cellphone, magkaroon po sila ng data, ng panload, at maging maayos po yung signal po. At patuloy na magpakasipag. Yung mga estudyante, at the same time, magpakasipag din po patuloy yung mga guro sa pagtuturo. Maraming salamat po. We continue pray. Maging Panginoon sa aming pong bansa. Lord, patuloy ng pagbabago sa loob ng gobyerno at sa darating po na Mayo, dalangin po namin ang pagbabago ay maranasan po namin sa aming pong sa loob ng politika, Panginoon. Hindi po marumi ang politika. Marumi lamang po yung puso ng mga politician na mayroon pong puso na nagpo-corrupt. Pero naniniwala po kami, matatapos na po ito at mapapalitan ng mga Kristiyanong may takot sa iyo na magbibigay ng buhay nila para makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po. Continue bless our nation. Lord, patuloy na winasak mo na ang espiritu ng idolatry, espiritu ng kahirapan, ng addiction, ng disunity, espiritu, Panginoon, ng anumang kasalanan sa aming bansa. Even yung korupsyon. Lord, yung mga krimen, Lord, patuloy mong wasakin po ito. And let your name be lifted up. Let your name be famous, Lord God, in this land. At ang bawat Pilipino,
sa mga OFW po namin, ay maranasan po nila ang pagpapala galing po sa inyo. Isang born again na Pilipinas na mayroon pong takot sa iyo at mayroon pong relasyon sa iyo. Patuloy kang maghimala sa bansang Pilipinas. Bless Luzon, Visayas, and Mindanao. And today, Lord God, as I lay my hands, Panginoon, I declare that your blessings, your protection, and peace and joy be upon us. Continue, bless our frontliners. Bless all who watch right now. Bless all the LOJ family, LOJ pastors and leaders and workers. Bless, Lord, all our purpose parents, Panginoon. Bless all, Panginoon, sa lahat po ng mga kabatchmate ko sa high school, sa Jose P. Laurel High School. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lugar ng Service Road, ang lugar ng Tondo, Gagalangin. Pagpalain mo po, Panginoon, yung aming po mga OFW friends, Lord God, and families. Sa Ignacio family, sa Kapokian family, Panginoon, Del Rosario family, Lord, sa Duyan family, sa Alsonado family, Panginoon. Lord, I pray kay Loida, Lord, sa kanyang pamilya. I pray sa Luge family. I pray sa Pagyo family. I pray, Panginoon, sa De Pedro family, De La Peña family, sa lahat po ng Quezalianes family. Lord, bless them. Indeed, Lord, protect them at patuloy po na maging masaya po sila sa lugar kung saan mo po sila dinako, Panginoon. At magamit yung buhay po nila to spread the word of God. Salamat po muli, Panginoon, at pinagkakatiwala rin po namin ang buhay ng bawat isa. Patuloy ka maparangalan sa aming pong mga buhay at salamat po sa answered prayer na gagawin mo po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God, tayo po ay tapos na po sa ating pong morning devotion. Kindly share this live video at nawa, kung meron kayong mga prayer requests, isend nyo lamang po dito sa ating pong comment section at tayo po ay mabless po ng papanalangin po natin. Thank you so much po. And let's shout, Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kindly share this live video and to God be the glory.